Ako ay natutuwa ngayong hapon sapagkat natapos na ang 6 na taon ninyong pamamalagi, mga bata, dito sa Karuhatan East Elementary School. Kahit ano pa ang gawin niyong pakiusap ng mga magulang ninyo at ng inyong mga sarili, hindi na kayo pwedeng tanggapin bilang estudyante sa Karuhatan East Elementary School. Bakit? Kasi meron na kayong mga diploma. Yan ang inyong katibayan na pasiyasyon ninyong na tapos ang kurikulo pang-elementarya sa Karuhatan East Elementary School. At ang diploma yan ay sa visa, hindi lamang ng pagsisikap ninyo, kundi pati na rin ng inyong mga guro at mga magulang. Mga guro na hindi nalitaya ang sinasabi ng Magna Carta for Public School Teachers na 6 na oras lamang ng actual classroom time o teaching ang dapat tugulin ng isang guro sa pagtuturo. Nilalampasan pa nila at hinihigitan pa nila yun upang mailipat na nila ang kanilang mga kaalaman at karunungan sa inyong lahat, mga bata, dito sa Karuhatan East Elementary School. Palapakan natin ang inyong mga guro. At siyempre, hindi magiging kompleto ang ating pagbati ngayong hapong ito kung hindi natin iaabot ang ating kamay ng pagbati sa mga magulang ng mga bata. Mga magulang na magmula pa nung nagbubunti sila hanggang ngayon ay hindi kayo tinatalikuran. Patuloy kayong inaalagaan, pinapatubayan, pinapagilid. Kung kwentahin natin ang inubos ng inyong magulang sa pagpapalaki at pag-aaral sa inyo, magmula ng buntis pa, magmula pa nung nandun kayo sa sinapupunan ng mga nanay ninyo, at hindi bababa sa ₱250,000 ang nauubos na ng inyong mga magulang. Marami pang pagsubok ang pagdaraanan ng inyong mga magulang. Lalo-lalo na yan, next school year, kayo ay high school na. Maraming magbabago sa inyong katauhan. Una, marami sa inyo magbibinata at magdadalaga na. Magkakaroon na ng mga tigyawat sa mga mukha. Mag-iisip na ng paraan kung paano matanggal ang tigyawat na yan. Yung mga kababaihan, tapos na ang panahon ng pagkaroon nyo ng Barbie at mga Disney princess. At kayo mga lalaki, tapos pa rin ang panahon ng pagkaroon nyo ng bente. Ha? Tapos pa naman yung kwento ni bente hanggang ultimate alien na. Hindi ko na alam kung meron pang tataas pa sa ultimate alien. So, high school, meron ba ba? Wala na. Yun na ang todo. Todo na yun. So, yung mga babae, marami sa inyo pag high school, matataas na ang takungan sa sapatos na isusuot. Ngayon, flat shoes pa lang. Pero mag-high school kayo, tataas ang takungan yun. Kayo mga lalaki, nag-uumpisa na kayong tumingin sa salamin na mas matagal sapagkat ayaw ninyong lumabas sa inyong mga tahanan at kala ninyong buhat ay hindi nasusuklay. Pero si Mansur ay upian data, tibuhok niya. Palusan-lusan na tayo. Kasi inaalis niya ng matagal sa salamin bago lumabas ng kwarto. So, maraming magbabago. Sabi nga nila, mahirap maging magulang. Mas mahirap magkaroon ng anak na teenager. Dahil dyan nag-uumpisa na magkaroon ng sungay ng mga bata. Dati-dati, isang basling lang ng nanay, pambilatan lang ng mata, nasunod na yung bata. Ngayon, nasa ranks ng nanay, hindi pa rin nasunod yung bata sa pag-suswento sa anak niya. So, alam pa natin ang inyong mga magulang. Natutuwa ako ang mga kaklase ninyo sa pamumunutan ni Mr. Santos na nandito sa harapan at ang mga nagkamit na mga medalya ay matataas ang IQ. Kaya naman nakuha nila itong mga matataas na marka sa mga pagsusulit na binigay sa kanila ng kanilang mga teachers na nakalipas na 6 na taon. Gusto ko
ko malaman doon sa mga tatay na ito at sa kay Mrs. Santos kung anong gatas ang pinasusunod dito sa mga bata ito eh. At tumaas sa kanilang IQ na ganyan. So, pero naman, hindi lahat ng bata ay mataas ang IQ. At hindi porke mababa ang IQ mo, ikaw ay wala ng halaga sa ating lipunan. Mataas man ang IQ mo o hindi, meron kang papel na gagampanan sa ating lipunan. Meron mga bata mahusay sa sports. Meron mga bata mahusay sa music. Meron mga bata mahusay sa arts. Meron mga bata mahusay sa dance. Meron mga bata mahusay sa drama. Lahat ng mga sinabi kong mga bagay nito ay mahalaga para sa ating lahat. Ang ating lipunan ay hindi binubuo ng mga doktor lamang, ng mga nurse lamang, ng mga teacher lamang, ng mga engineer lamang. Lahat tayo mayroong papel na gagampanan. Sapagkat tayo lahat, bagamat pare-pareho kayong mga bata na kasuutan ngayon, magkakaiba kayo. Kahit na marami tayo dito sa assembly hall na ito, magkakaiba pa rin ang ating tammark. Walang kaparehas ang tammark mo. Nag-iisa lamang yan sa buong mundo. Kahit 7 bilyong tao na meron ang ating mundo, iisa ka lang na meron ganyan tammark. At dahil dyan, dapat mo pagyamanin ang likas, yaman at talino na ipinagkaloob sa iyo ng ating Panginoong Diyos. Sa susunod na 4 na taon, mag-aral kayong mabuti. At mga magulang, pakiusap, huwag ninyong pilitin silang magbago ng mga likas na talino at galing na ipinagkaloob sa kanila ng ating Panginoong Diyos. Yan ang isang handog na mahalaga na dapat natin pagyamanin. Mga bata, ang Biblia ang basis ng moral standards ng ating lipunan. Wala nang iba. At dahil dyan, lahat ng batas ng ating bansa, ang ating saligang batas, nakabatay sa sinasabi ng banal na kasulatan. At dahil dyan ang basis ng ating moral standards, ano ba ang sinasabing nakalulugod sa ating Panginoon? Ang sabi ng Micah 6 verse 8, ang dapat natin gawin, maging makatarungan sa lahat ng bagay, mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbaba na sumunod sa ating Panginoong Diyos. Hindi sinasabi ng Biblia na para malugod ang Diyos, kailangan ikaw ay first honor o second honorable mention. Kailangan maging makatarungan ng isang bata, mapagmahal sa kapwa, at mapagpakumbaba sa pagsunod sa ating Panginoon. Kung ikaw, ang pakiramdam mo, ikaw ay pinakamatalino sa lahat ng kaklase mo, ang pakiramdam mo, ikaw ang center of the universe, o hindi naman kaya, ikaw ang Savior of Valenzuela, kahit na ikaw naman ay hindi ipinanganak sa Bethlehem, meron tayong problema dyan. Hindi yan sa gisat ng pagiging mapagpakumbaba. Kinakailangan natin ipakita ang social intelligence quotient natin dito. Ang IQ, kahit anong gawin mo, kumain ka naman sa natutak na gulay at ng mga minom ng vitamins and minerals, hindi mo na matataasa ng IQ mo. Subalit, ang social intelligence ng isang bata, mapapalaki, mapapataas sa pamamagitan ng pagiging marunong makipagkapwa-tao. Ang aming opisina ay merong scholarship, hindi lang sa elementary, high school, college, pati test na courses ay meron din. At natutuwa kami ibalita sa inyo na doon sa mga kumuha ng SMAW o Shielded Mental Art Training, 70% sa mga bata dito ay meron ng trabaho. 4 doon sa mga batang yon, babae. Lahat sila merong trabaho. Isa doon sa 4 na mga batang elder, nag-impisa siya bilang empleyado.